Hello guys, magandang umaga sa ating lahat ng mga viewers, no? Good morning, good morning. Good morning sa mga OFW. Sana nandyan kayo sa ligtas ng kapahamakan o mag-ingat, no? Lalo na sa ating mga subscribers, mga viewers, minamahal kong mga viewers, tayo po ay magsama-sama na, no? So ngayong linggo magsama-sama na tayo sa Liwasang Bonifacio, mga kababayan, no? Upang tayo po ay makilahok sa bawat isang mamamayang Pilipino para ang ating mga masamaang loob ay ipapahayag natin doon, no? O sa ating mga sinasabi nating pag nanakaw sa ating pera, no, na walang kadahilanan, kung hindi nakaw talaga, no? Ang sabi nila plug control, pero wala, nililito-lito nila ang mamayang Pilipino, no? Nililito-lito nila, niligaw-ligaw nila ang mamayang Pilipino. So nandito tayo upa tayong magiging sa arang linggo, Bernes bukas, Bernes, Sabado, bali 3 araw na lang, no? Ako po ay nananawagan kasi ay tayo po ay magkakaisa, no? Na magsama-sama na tayo para mapaalis yung mga sangkot sa nakaw ng pera natin, no? So hindi maganda mamamayang Pilipino kung lagi lang ganito, na wala namang ginagastuhan, kung hindi talagang pang personal nilang interes o pang personal nilang pag-abuso. Yan ang abuso nga hindi malimut-limutan sa mga mamayang Pilipino. Abuso nga wala nang karapatan ang mamayang Pilipino nga magsalita, no? Wala nang freedom of expression. Tayo, pero maniwala ba tayo? Hindi. Bakit? Sino ba sila nga tayo ay pigilan na bilang mamayang Pilipino mamahayag sa ating mga tiwalag o tiwali sa ating panggobyerno? Ay hindi tayo titigil, no? Ang importante mga mamayang Pilipino ay magkakaisa. So yun ang masasabi ko. Hindi porket na ay tayo po wala nang isimbahala, kumbaga sa parang isintabi na tayo, hindi pwede. Bakit? Tayo nga ang paspasahod sa kanila, no? Tapos nanakawin lang ang ating pera, no? Lalo na ito si Boying. Oy Boying, huwag kang magsobrang kampante sa sarili mo. Akala mo ikaw ay ang mahawak ng ombudsman. Hindi. Nagkakamali kayo, ha? O mga mamayang Pilipino, huwag kayong atat na atat sa si Remulla ay magpuupo sa ombudsman, ha? Hindi pa yan, ha? Kaya nga huwag tayong sobrang atat ng atat, pero magmasid tayo mga mamayang Pilipino, no? Ang importante nga sa bawat isang mamayang Pilipino ay nagkakaisa. Hindi nga porkit na tayo po ay magpabaya lang, no? Kailangan isigaw natin ang ating bilang taong mamayang Pilipino, no? Isigaw natin na tayo po ay may karapatan, nga tayo po na maghahanap sa ating pera na nilulustay nila.
Ngayon may balak sila na bubuhayin ang impeachment ni Inday Sara. Nagkakamali kayo, Boying, ha? May 3 alas na ni Inday Sara. Kasi kapag persahin ninyo, mas maganda nga persahin ninyo, no? Para magkaalaman, no? Buhayin yung impeachment para magkaalaman, no? Kay ito rin si Mangga, panay-panay ng ligaw-ligaw ni panay-panay ng ligaw ni Sara Duterte para hindi mawala sa ere. Kasi kung pag mawala sa ere mga mamayang Pilipino, mas lalo silang mahirapan. Nahirapan nga sila ngayon eh. Panay-panay ang pusa pupunta lagi sa paa ni Inday Sara eh. Pusang babae, no? So hindi po ba kayo nagtaka, mga mamayang Pilipino? Nga tayo po ay inaabuso. Wala lang ibang isigaw natin. Ang isigaw natin, bababa ka na BBM. Inuubos nimo ang pera ng taong bayan. Inaabuso mo ang konstitusyon. Wala na katungod ka, wala kay freedom. Wala ka na katungod nga magiging presidente. Sobrang abuso na ginawa mo. Grabing pangnakaw mo sa pera ng taong mamayang Pilipino. Si Sabit Chingso nagsasalita na. Nagsasalita na si Sabit Chingso. Nanawagan nga na si Sabit Chingso nga ang mga estudyante nga nag-aaral ng College of Law kailangan itigil muna mga 1 araw ba, 2 araw para one time big time ay magpuntahan na sa Malacanang, di ba? Kasi yun naman ang ating pinaghihirapan. Iba pa ang naglustay ng pera, no? Mga galamay ni Marcos. Tapos sabihin ni Marcos na hindi niya alam. Imposible na hindi niya alam. Mamayang Pilipino. Good morning sa lahat. Shout out sa ating mga lahat ng minamahal nating viewers. Ang hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo para upang mabigyan tayo ng notification, no? Na maangat yung ating channel, no? So kung hindi kayo maki-operate sa atin ay wala, no? So pindutin yung button para updated tayo, no? Na upang tayo po ay magiging masaya, no? So tayo po ay magiging magsama-sama sa Liwasang Bonifacio ngayong linggo. Hindi kay ako lang ang nanawagan, mamayang Pilipino, kung hindi kaming lahat ng mga vloggers na mga sa kahanginan, no? Dinadaan na lang namin sa social media para upang maririnig ninyo ang aming mga sinasabi. Maya. So ngayon, ang masasabi ko dito, huwag nating sayangan
ang ating pira nga inuubos na, halos na sobra ng wala na nga, di ba? Kung natandaan natin, ilang taon na siya? 3? Ngayon, yung sa simulan, wag nating sasabihin nga hindi alam ni Marcos, no? Una pa nga ang iyang anak mo'y nagperma. Pinakauna pang nagperma ang yung anak niya, si tapos sabihin niyang hindi niya alam. Kagaguhan yan kalukuhan yan di ba? Sino bang niloloko mo, Marcos? Ang mamayang Pilipino o sarili mo? Sabi pa may bumubulong daw sa kanya, mamayang Pilipino. Tandaan nyo, may bumubulong daw niya. Kung hindi pa siya may bumubulong daw sa kanya, yung tatay niya ay bumubulong sa kanya, patay nanay niya kung kung hindi pa siya parang dalhin na yan sa mental, na overdose na yan sa yung pinagbabawal, cocaine. Na overdose na yan, mga kababayan. Kasi ang sabi niya, may bumubulong daw siya. Yung tatay niya bumubulong. Ano ka? Segunda Diyos ka na may bumubulong sa iyo? Ang kapangyarihan lang nimo ang pangnakaw lang ng pera ng mamayang Pilipino. Kung narinig ka mag-BBM, dapat umalis ka na dyan. Kasama na yung mga aliporis mo. Kasi yung aliporis mo, isa ring diktador nga naging sama-sama na kayo. Magsama-sama na kayo. Mga mangnanakaw, si Saldico wala na dito, Martin Romualdez wala na dito rin, kasi ang sabi nagkakasakit, nagpapagamot sa ibang bansa. Ang tanong, mga kababayan, kung ang tao may kasalanan sa gobyerno, may kasalanan sa mamamayang Pilipino, abay tatakbo. Pero ang Duterte nga may hahabulin nila kahit pasalo sa pinakaalaman ng lupa. Parang si Diwata. Kubkubin talaga yung QGC nga Nagmimina doon si nagmimina yun. Yan na nga. Pag mga tauhan nila, walang huli, walang kulong, pero kalaban nga sa politiko, abay, kahit sino ka pa, kahit pa doon pa ka sa pinaka sinasabi nga pinakailalim ng lupa, magmimina doon si Marcos. Si Pastor Kibuloy nga sabi nila nagyayabang pa nga sila nakahuli. Yun pala, sumurrender lang si Pastor Kibuloy para hindi gusto ng mga kung ano pang kasi yung mga nandyan nakatira sa KOGC maging kawawa. May witness pa. Sino ba ang pangulo na yun? Si Ontiveros, di ba? Yan ang diktador din, si Ontiveros. Ngayon, pati pang presidente natin kinidnap, kinidnap para akala nila at magtagumpay na sila, pero hindi pa rin. May balak nga si Rimulya nga maging DOJ.
ano? Eh ngayon, palpak pa rin. May balak siyang magiging uupo sa ombudsman. So, DOJ na siya. Balak naman mag-ombudsman. Ay palpak. Huwag kayong maniwala nga nakaupo si Remulla sa ombudsman. Huwag kayong maniwala. Yung sinasabi niya nga, pag siya ang humahawak ng ombudsman, siya makaupo sa ombudsman, lahat ng mga kaso kalkalin niya, madaliin niya pag imbestiga. Bakit? Anong imbestigahan niya? Para buhayin lang ang impeachment ni Sara. Yun ang mangyayari. Pero subukan lang nyo. Buhayin nyo ang impeachment ni Sara. Diyan ang masasabi ni Sara na ito ng pagkakataon. Dami kayong mabuking. Lahat kayo dyan mabuking. Yung mga pinagre-record ni Sara sa simula hanggang last na, no? Nire-record ni Sara para magiging ebidensya, no? So ngayon, mahirap naman kung hindi tayo magiging maniwala, no? Nga mismo siya ang nagsasabi, the big one, yung sinasabing the big one, babaha ang dugo kapag subukan na ninyo na i-impeach si Inday Sara. Yun ang sinasabi niya. The big one, babaha ang dugo sa bansa natin. Lalaban talagang mga mamayang Pilipino. Kakampi kay Inday Sara, hindi kakampi sa iyo. Mabuti pa, bababa na lang kayo, no? Huwag na ninyo ituloy yung pangarap niyo nga kayo po ay manatili sa pwesto. Alam naman ng mamayang Pilipino, alam na ang mamayang Pilipino nga ginagamit lang ninyo ang mamayang Pilipino. Kunting ayuda, may ayuda nga sinasabi nga na bigas. Oo, natural lang magbigay kayo ng ayuda. Ninakaw nga yung pera eh. Pero kung tutusin, ang binigay niyo yung ayuda ay kulang pa yan. Limpak-limpak ng pera na ninakaw nyo, no? So kami po ay nanawagan mga kababayan, magpuntahan na tayo sa Liwasang Bonifacio para upang lalahok tayong lahat. Kagaya nung nangyari kay Corazon Aquino, no? Yung nagrevolusyon, pumunta na sa EDSA, revolution, EDSA People's Power, na manawagan na ang mga mamayang Pilipino o nandiyan sa gobyerno nga magsama-sama na doon sa EDSA para papunta na ang Malacanang, pababae na si Marcos Sr. So ganun din ang mangyari ngayon. Tandaan ninyo mga mamayan, ganun din ang mangyayari ngayon. Magpuntahan tayo sa Liwasang Bonifacio para papunta ng Malacanang, nga para babae na sa posisyon.
Hindi niya kaya ang pagdala sa ating bansa, hindi kaya niya nang protektahan ang mamayang Pilipino. Oh, hindi niya kaya. Although may ibang mga nandiyan sa gobyerno, mga women of women, mga uniformado na binayaran. Pero ang pagbayad nila ay hanggang diyan lang 'yun, no? Natutuwa pa nga sila eh, no? Natutuwa sila na sabi, naalaala mo ba ano, nagpakilala nga ako si Saldi. Ako si ano, si Martin Romualdez. Sinong kausap ni Martin Romualdez? Si ano, yung kuan sa sundalo, pinaka chief of command, ha? So yan lang ang ilang tinitingnan, nga hindi sila basta maka-deny. So dapat kayong mga women of women, mga uniformado, magsama-sama na. Huwag niyong saktan ang mamamayang Pilipino, kasi hindi rin mananakit yung mamayang Pilipino pag hindi kayo mananakit. Kasi ito na yun na ang katapusan. Sinasabi na nga ni ano, yung general, retired general, na one time big time, sama-sama na, no? Ito rin si General Browner, ewan ko lang kung nagpabingi-bingian ba yun o hindi, pero kinausap niya si si Buaya, Martin Romualdez o si Saldico, no? Kinausap. Ngayon ang resulta, nagyayabang pa si Martin Romualdez ay, bibilib ka na sa akin, sir. Oo nga eh, bilib na ako sa iyo. Ngayon nandyan na ang pera sa iyo. O di ba? Bistado na sila, no? Hindi tayo dito nagdagdag ng kwento, hindi rin na nagbawas ng kwento. Ang sinasabi lang natin dito ang katotohanan. Walang dagdag bawas. Sige, yung mga vloggers, panghulihin nyo, kasuhan ninyo, ha? Alam naman namin ng mga kung anong ikakaso ninyo sa amin, ha? Kasuhan ninyo yung mga vloggers, mga kasamahan namin. Walang ibang ikakaso ninyo eh, ha? Kasi karapatan ninyo rin nga kayo manghuhuli. Ipahuli ninyong mga vloggers. Bakit? Kasi ayaw nyo yung mabulgar kayo. Nabulgar na kayo eh, tapos huhulihin pa ninyo. Kasi ang ikaso ninyo sa mga kasama namin mga vloggers, sedisyon, ha? Gawa-gawang batas na iparatang ninyo sa amin, no? Nga wala namang katotohanan, walang ebidensya. Sige, subukan ninyo ang paghuli ng mga vloggers. Hindi man kami matatakot. Ang importante, nagsalita lang kami sa katotohanan, no? Yung mga kasamahan namin nagsalita lang sa katotohanan. Inimbitahan na ninyo, no? Pero sige, ubusin ninyo paghuli ng mga vloggers. DDS vloggers, Maisog, no? Lahat. Pero yung mga vloggers nyo, mga bayaran, no? Mga bayaran yung mga vloggers nyo. O ngayon,
Saan na kayo kung ang mamayang Pilipino ay magpuntahan na sa Malacanang, ha? Mag-EDSA People's Power na tayo. Kasi yung ginagawa ninyo, isang pambubuli. Mabuti kung pambubuli, kung hindi, binabaluktot ninyo ang batas. Ha? Ninakaw pa ninyo ang perang sa gobyerno. Ha? So, sabihin mo nga, hindi mo alam. Yung anak mo nga nangunguna sa pagperma. Ha? Si Sandro. Si Sandro ang nangunguna sa pagperma. Tapos sabihin mo nga hindi mo alam. Abay, ginago nyo yung mga mamayang Pilipino. Ha? Niloloko ninyong mamayang Pilipino. Hindi na maloko mamayang Pilipino. Lalo na nga mayroon na kayong mga cellphone. Ang mga problema sa mamayang Pilipino, idaan na lang sa social media, kagaya namin. Hindi kagaya noong sinauna nga walang cellphone. Bakit hindi nagkakaisa? Noon nagkakaisa nga nga walang cellphone. Ngayon pala kaya hindi magkakaisa. Magkakaisa pa rin kami kasi high-tech na tayo ngayon. Na bilang tayo po ay mamahayag sa lipunan, nagsasalita nga sa katotohanan, ay hindi pwede nga tayo po abusuhin bilang isang mamamayang Pilipino. Kasi nagsisigaw lang ang mamamayang Pilipino dahil abusado kayo. Binabaluktot ninyo ang batas. Binabaliwala ninyo ang mamayang Pilipino. Tinanggalan ninyong karapatan. Huwag niyong sasabihin nga wala na kaming freedom expression. May freedom expression kami. Kaya nga kami nagsasalita na mamahayag. Nakitaan namin kayo nga mayroon kayong anomalya sa plug control. Nasaan ang plug control? Nasaan ang pera? Ubos na, di ba? Ganon ang mamayang Pilipino, mga dahil idaan na lang natin sa social media. So, huhulihin ninyo ang mga vloggers. Huhulihin ninyo kagaya sa amin. So ngayon, kaya ba ninyong pakainin ang pamilya? Mga pamilyado yun. Pero kahit di nyo pakainin ang pamilya bilang isang mamayang vloggers, hindi matatakot ang mga kasamahan naming mga vloggers sa pagsisigaw. Di kami matatakot bilang kami ay isang namamahayag o gusto lang namin maparating ang mga problema namin sa bansa nga pinagsilbihan mo nga may kasamang panglinlang sa mamayang Pilipino, may kasamang pangluloko, may kasamang pangnanakaw ng pera ng kaba ng mamayang Pilipino. So ngayon, subukan ninyo paghuli. So, ngayon, ang masasabi namin dito ay bababa na lang kayo. Kasi kung hindi kayo bababa dyan sa pwesto, huwag kayong mag-antay nga sugurin kayo sa mamayang Pilipino. Tandaan nyo, kasi kami ay
mga kasama namin, mga retired general, no, mga retired personnel. Adi magsama-sama na yung mga nandyan sa gobyerno nga naghawak ng may kapulisan, may sundalo. Baka ikaw pa'y maasuntuhan. Mabuti pa bumaba ka na, no? Para sasabihin natin dito ay bumaba na si Marcos. Di kaya niyang panghawakan ng ating bansa. So, shout out pala sa ating mga viewers, minamahal ating viewers. Shout out sa mga DDS vloggers. Maisog. Shout out Mega Loves. Ang hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo para mabigyan tayo ng notification, no? Ma-notify yung ating YouTube. So shout out dyan kay Daddy Franks. Good morning sa Daddy Franks family, no? No. Ako po ay magpasalamat sa iyo, Daddy Franks, kasi nakikita ko yung mga vlog mo, tinulungan mo yung mga nawala ng pag-asa sa buhay, no? Tuloy-tuloy mo lang yun. Ikaw ay isang instrumento na bilang vlogger din na katulong sa ating mga sinasabi dito nga charity vloggers o umaagapay sa mga nawawalan ng landas, no? O nawawalan ng pag-asa. So tuloy-tuloy lang ang nasimulan, laban lang para sa kahirapan. Mega love, shout out sa ating Daddy Franks. Maraming natulungan yan, no? So tuloy-tuloy lang, Daddy Franks. Tuloy tayo. Itong umaga pupunta tayo sa linggo ng Liwasang Bonifacio. Sa magsama-sama na tayo sa lahat na tayo ay isang vlogger na nanawagan tayo nga magsama-sama na. Magpuntahan na tayo sa Liwasang Bonifacio. Magdiretso na, magpulong-pulong doon sa Liwasang Bonifacio, diretso na sa Malacanang, no? Tinatawag natin ng People's Power, EDSA People's Power. May team leader naman tayo, si General Mitran, si Abukay. So Abukay, sir, magandang umaga sa inyong lahat, mga retired personnel. Magandang umaga, retired mga personnel. Nandito pa rin tayo, ang iyong lingkod, si Kuya Liba, no? Tuloy-tuloy pa rin tayo ang ating panawagan, sir, no? Na tayo po ay naging nagkakaisa sa Liwasang Bonifacio. Punta tayo, no? Alam naman ninyo, no, mga sir, nung nakaraan kita-kita tayo dyan sa Aguinaldo. Punta naman tayo sa Liwasang Bonifacio, no? So good morning sa lahat sa inyo, ha. Mega love, shout out sa mga retired personnel, sa EP, mapulis. Good morning. Mag-ingat tayong lahat para sa pagkakaisa. Maraming salamat. God bless. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipino.